Tayo po ay magde-devotion ngayong umagang ito. Title po ng devotion na ito ay Growing in the Lord. Ang 2 Peter po, mamaya mababasa po natin. Agad na isinulat ni Apostol Peter na pagkatapos ng 1 Peter ay katulad din ng 1 Peter ay ang 2 Peter, in-address niya po ito sa mga Kristiyanong hindi lang dumaranas ng persecution, kundi sila rin po ay dinadalaw ng mga maling aral, dala ng mga false teachers. Kaya ang kanilang spiritual na buhay, yung kanilang spiritual na kalalagayan, ika nga nakataya, their spiritual status are at stake. Pero sila ay patuloy pa rin pong ini-encourage ni Peter habang siya po ay nasa Rome. Laman ng kanyang puso at isipan ng kanyang panalangin ang mga mananampalataya na katulad dito sa nabanggit sa 2 Peter chapter 3 verse 17. Ganito po ang pagkakasulat. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo sa inyong sariling katiyagaan. Verse 18, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Mamaya magko-closing prayer tayo, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Tandaan po natin na may mga ilang prinsipyo po ang paglago sa larangan ng spiritual status po natin sa harap ng Diyos. Unang-una, the first principle that we need to understand is growth is relying on life. Opo, kasi kapag may buhay, asahan mo, yan ay mag-grow, yan ay lalago. Ang spiritual life natin, dahil si Jesus ang nagbigay ng tunay na buhay sa atin. Jesus is the source and the life. Yan ang unang prinsipyong dapat nating matutunan. Pangalawa po, growth is not an option, it is necessity. Kailangan, hindi pwede pong maging stagnant ang spiritual life natin. Hindi pwedeng pagkatanggap tapos na, o kaya pagkabaptize, o kaya ay pagkatanggap ng discipleship certification dahil nakatapos ka ng ilang mga lesson, tapos na. Hindi po. Kinakailangan na tayo po ay mag-level up sa spiritual life na ito. Pangatlong prinsipyo ay growth is a process, not instant. Mahalaga yung involvement ng mga mananampalataya. Mahalaga yung involvement mo sa proseso na ang Panginoon Diyos ay araw-araw aktibo na binibigyan tayo ng pagkakataon na lumago. Palagi siyang narariyan sa ating buhay. Kaya naman, alam nyo, kahit mabagal, basta may improvement, di naman pabilisan ang spiritual growth. Gusto lang makita ng ating Panginoon sa ating buhay, mayroong pagbabago, mayroong paglago, may improvement. Now, let me give you the 3 specific truths about growing in the Lord. Number 1, grow in the grace of the Lord. Ang sabi po kanina sa verse 18 ng 2 Peter chapter 3, datapwat magsilagaw kayo sa biyaya. Walang pwedeng maging great factor ng ating paglago, kundi
ang biyaya ng ating Panginoon. Naalala niyo na tayo po'y nangaligtas, we are saved by grace. Nangaligtas po tayo sa biyaya ng Panginoon sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi para sa atin, pero sa biyaya ng Diyos, ibinigay ang kaligtasan. Hindi lang tayo we are saved by grace, we are also sustained by grace. Tuwi-tuwi na, inaalalayan tayo, pinapanatili tayo, binibigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na magpatuloy, binibigyan niya tayo ng lakas na makabangon, at yan ay dahil sa kanyang biyaya. Si Apostol Pablo ay humingi ng tugon sa kanyang panalangin dahil siya po ay mayroong sakit na gusto niya ang Diyos pagalingin siya. Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 12:9, "And He said unto me, My grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Yung biyaya ng Panginoon, naging sapat sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos Ano man ang kalalagayan natin, ikaw ay isusustain ng Panginoon. Kung kailangan mo ng lakas, kung kailangan mo ng pag-asa, kung kailangan mo ng tulong, naririyan ang Panginoon. Napakasarap po mabuhay sa biyaya ng ating Panginoon. At anumang uri ng infirmities, anumang uri ng sicknesses or illnesses or anything na meron tayong limitation sa buhay. Alam niyo, kapag tayo nabuhay sa biyaya ng Panginoon, the power of Christ will be resting upon us. So, ang una pong specific truth is grow in the grace of the Lord. Pangalawa, grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, the same verse po, yan, po. Alamin po dapat natin ito, mahalaga po ito sapagkat hindi mo siya magiging Lord kung hindi mo siya Savior. Okay? Una mo nang maging tagapagligtas mo siya. You must have the knowledge of Christ, not about Christ. Wag yung doctrine, wag lang yung aral, kundi yung relationship and then your devotion. Kaya kung gusto nating mag-grow, mga kaibigan at mga kapatid, kinakailangan tayong mag-grow deeper at bahala ang Diyos sa atin na mag-grow upward. At pangatlo, grow for God's glory alone. 2 Peter 3:18, To Him be glory, both now and forever. Amen. Sumakanya nawa ang kalwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Talking about His glory, alam po ninyo, hindi nakikihati o hindi nakikishare ng glory ang ating Panginoong Diyos. Kailanman, kung maaari sa ating buhay, pakisigurado natin na tanungin natin ang ating mga sarili, may kahati ba ang Diyos sa kanyang kalwalhatian sa ating buhay? O baka meron, sana wala. Wala tayong pwedeng angkining glory or credit, lahat yan ay sa biyaya ng Panginoon. Any blessings, it's all by His grace. Salamat, Panginoon Diyos, sa umagang ito na kami Panginoon ay nagkaroon ng yes Lord, biyaya mo na nakakagising ng umaga, nakakapagtrabaho, nakakabasa ng Bible, nakakapakinig, nakakatamasa ng iyong pagpapala. At huwag kaming makakalimot, Panginoon, na mabuhay sa iyong biyaya.
at huwag naming aagawin ang iyong kalwalhatian. Everything we receive from you, everything we do, it must be for your glory alone. This I pray in Jesus' name. Amen.